umaga po sa ating lahat. Kumusta po ang bawat isa? Dalangin ko po na nasa mabuti tayong kalagayan. Let's start our day with an attitude of gratitude. Tunay nga po na napakarami nating ipagpapasalamat sa ating Diyos. Huwag po nating kalilimutan ang lahat ng Kanyang mabubuting gawa sa ating mga buhay upang lagi tayong makadarama ng kagalakan. Huwag po tayong malulugmok dahil kasama po natin ang ating mapagmahal na Diyos. Kaya sa umaga pong ito, samahan po ninyo ang inyong lingkod, Deaconess Abby, sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Dito lamang po sa Si Jesus ay Kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. I surrender, I will yield, and I will bow down, and I will live. I will seek you all my days, and I will follow all your ways, 'cause you are my only one. You are my only one. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord. Everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. I will worship, I will praise, and I will lift up your holy name, and I will give you all the glory, all the honor to your name, 'cause you are my only one. You are my only one. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord. And everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know you are Lord of all. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord. And everything
it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord. In everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. That everyone will see, will hear, will know. That everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. Amen. Sa Diyos lamang po ang lahat ng papuri. Ang sabi po ng lyrics, I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you are Lord of all. Everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. Amen. Patuloy nawa ang ating buhay ay maging mabuting halimbawa sa lahat, lalo't higit sa ating mga kabataan upang ang kanilang pananampalataya sa Diyos ay mabuhay o di kaya na may manatiling buhay. Sa gayon, makakalakad sila ayon sa kalooban ng Diyos. Madarama nila palagi ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay at mailalayo po natin sila sa panganib at tiyak na kapahamakan. Nais ko pong itanong sa umagang ito sa bawat isa. Are we giving importance in educating and mentoring young believers? Sana po pahalagahan natin ito at huwag nating pagsawaan. Sabi po ng ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Ano po ba ang napapansin natin sa ating mga kabataan sa panahon ngayon? Maaring may positibo at maaari din naman pong may negatibo, katulad ng isang individual. Kailangan po nating tanggapin na ang mga kabataan na po, ang mga ika nga po ay next in line. So, ang ibig sabihin po, we need to invest po sa paglago ng ating mga kabataan. Sa kapanahonang napakabilis ng mga kaganapan, napakaraming inaalok sa kanila na magaganda at kaengga-engganyo. Ang title po ng morning devotion ay napapanahon, Mentoring Our Young People, at ang teksto po na ating pagbabatayan ay matatagpuan po sa aklat ng Psalm, chapter 78, verses 4 to 6. Ganito po ang sinasabi, We will not hide them from their descendants. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power, and the wonders He has done. He decreed statutes for Jacob and established the law in Israel, which He commanded our ancestors to teach their children, so the next generation would know them, even the children yet to be born, and they in turn would tell their children. Sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Mga gawang tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap. Mga gawa niyang dakila. Mayroon siyang patutuon na kay Jacob itinatag. Mayroon siyang kautosang sa Israel iniatas. Ang utos sa ating nuno dapat nilang ipatupad. Ituturong lagi ito sa kanilang mga anak. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral. At ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Marami pong uri ng mentoring. But what is Christian mentoring po ba? Christian mentoring is a relationship that typically takes place with the context of God's Word and the Holy Spirit's direction as a younger believer pursuing spiritual maturity absorbs the experience of an older believer seeking to impart their wisdom and experience. Ang bawat isa po sa atin ay maaaring magsilbing mentor sa ating young people. Tulungan nawa tayo ng Panginoon makabuild ng relationship sa ating mga kabataan, kung saan doon po natin pinagyayaman
ang salita ng Diyos sa ilalim po ng patnubay ng banal na Espiritu. Sabi po sa ating teksto, hindi natin dapat ilihim ang kanyang mga kahangahangang gawa sa mga sumusunod sa atin. Sa halip, atin po itong ikukwento sa kanila upang mabuhay din ang kanilang pananampalataya. Ang sabi pa po ay, ang utos ni Yahweh ay dapat na iaral sa lahat ng lahi at angkang susunod pa. Mga magulang, mga kapatid at mga anak kay Kristo Jesus, ang sabi po, you cannot give what you do not have. Ano po ang mayroon tayo? Mayroon po tayong pananampalataya na dapat po nating panatilihang nagniningas unang-una para makapagbigay po tayo ng kaluguran sa ating Diyos. And without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Hebrews 11, chapter 6. Pangalawa, upang ma-inspire ang mga kabataan na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Nawa po ay magliwanag tayo sa kanila sapagkat ito po ang ating pagkatawag, ang maging asin at ilaw. Huwag nawa pong aandap-andap ang ating liwanag upang hindi tayo magbigay kadiliman sa kanila. Hindi nawa po tayo maging dahilan ng kanilang pagkadapa. Sa pamamagitan po ng ating mga patotoo, sa ating buhay pananampalataya, napakarami nating ma-enumerate na mga karanasan sa mga kabataan kung paanong kinilusan po ng Diyos ang ating buhay. Kung papaano tayo pinagtagumpay ng Diyos sa ating buhay dahil sa pagmamahal at pagsunod natin sa salita ng Diyos. Huwag po nating kalilimutang ibalik sa Diyos ang papuri upang maituro po natin sa kanila na ang pagsampalataya nila ay sa Diyos at hindi po sa ating mga tao na napakaraming limitasyon. Anuman po ang marating natin sa buhay. Naalala ko po ang isang government infomercial on reckless driving sa TV noong ako po ay bata pa. Ang sabi ng bata, paglaki ko, gagayahin ko ang tatay ko. Dalawang bata ang naglalaro ng kotse-kotsehan at yan ang dialogue niya. Tapos minomostra ng bata sa kanyang toy car kung paano mag-drive ang tatay niya. Believe siya sa kanyang tatay. Tapos maya-maya may darating na isa pang bata na humahangos at magsasabi ng, Boyet, Boyet, yung tatay mo nabangga. Tapos nabitawan ng bata na nagbibida sa kanyang tatay yung kanyang toy car. Sa infomercial po na ito, napakalaki ng impact na ating nalilikha sa mga nakababatang sumusunod sa atin. Ang sabi po, a mentor is a specific person, not paid, who is respected, trusted, and selected as a source of experience and encouragement. From UMC Discipleship Ministries po yung definition na iyon. Bilang mga tinawag ng Diyos upang mag-mentor, nawa po'y ang Panginoong Hesus ang palagian nating ibahagi sa mga kabataan sapagkat sila po ang mga susunod na henerasyon. Sa mga susunod na panahon, sila naman ang magiging mentor ng mga susunod na kabataan. Kaya lagi po tayong mapagbantay sa ating mga salita, kilos, gawa at pananampalataya sapagkat nasasaksihan po ito ng mga kabataan. Nawa po ay maging mabuting mentor tayo. Kung nagagawa na po natin yon, tayo po ay magpatuloy. Kung hindi pa po, ay atin pong simulan. Ito po ng punong-puno ng panalangin at pagtitiwala sa Diyos at huwag po nating kalilimutang ibalik ang pinakamataas na papuri sa ating Diyos. Mag-invest po tayo sa pag-educate sa ating mga kabataan, sa paggabay sa kanilang espiritualidad, at ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang resulta. Hindi po mawawalan ng kabuluhan ang ating paglilingkod sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito kami po ay nagpapasalamat sa inyong mensahe. Tulungan niyo po kaming maging mabuting mentor ng mga kabataan na ipinagkatiwala niyo sa amin. Sa pag-iisip, sa salita, sa gawa at lalo't higit ang aming pananampalataya na siyang bukas na aklat ang aming buhay na kanilang binabasa, Panginoon.
sa mundo na napakaganda ng mga inaalok sa kanila. Tulungan po ninyo kaming wag mapagod, wag magsawa sa pagtuturo ng iyong mga salita. Maging mabuti kaming halimbawa. Mapalakas namin ang kanilang kalooban, Panginoon, sa paggawa ng mabuti. At maituro namin ng buong hinahon kung ano ang mga bagay na kalugod-lugod sa iyo ayon sa iyong mga salita, hindi ayon sa aming mga opinyon. Gabayan niyo po kami, Banal na Espiritu. Kahabagan niyo po kaming lahat, maging ang aming mga kabataan, upang tunay na maging mabuting mentor din sila hanggang sa susunod na henerasyon. Hindi kalugihan, Panginoon, ang mag-invest ng pagmamahal at pagpapakita ng mabuting halimbawa sa mga kabataang ito na ibinili ninyo sa amin. Patawarin niyo po kami sa pagwawalang bahala sa kanila. Tulungan niyo po kaming maging sensitive sa iyong leading at sa kanilang mga pangangailangan. Salamat po dahil binibigyan niyo kami ng pagkakataon. Lord, sa sandali pong ito, nilalapit ko po ang mga kapatid ko na kasamang nagdi-devotion ngayon. Pagpalain niyo po sila, pagalingin sa kanilang mga karamdaman, ingatan sa lahat ng kanilang gagawin, at pagpalain ang buong sambahayan. Dakilang Diyos, dinadalangin namin ang mga nasalanta ng kalamidad. Yakapin niyo po sila sa kanilang kalungkutan. Sa kanilang kawalan, ikaw po ang mag-provide. Ang mga nawalan ng mga kabuhayan na inaasahan, ikaw po ang magkaloob. Sapat ang iyong biyaya para sa aming lahat. Tugunin niyo po ang aming mga dalangin. Nawa, Panginoon, gumanda na po ang panahon at ang banta ng mega earthquake, huwag niyo pong ipahintulot sa pangalan ni Jesus. Ang aming bansa, pagpalain niyo po at ang buong mundo. Kami, mga simpleng mamamayan. Ang iyong iglesia, patuloy ninyong yakapin at kalingain. Kayo po ang magdirekta sa aming lahat. Lord, nadalangin namin ang mga nagdiriwang ng kaarawan. Pagpalain niyo po sila. Gayon din ang nagsiselebrate ng anniversary ng kanilang kasal. Pagpalain niyo po ang kanilang buhay at pagsasama. Muli po, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po, happy birthday po sa lahat ng mga may birthday today at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng kasal. Pagpalain po kayo ng Diyos. Kung kayo po ay na-bless sa ating morning devotion, malaya po tayong i-share ang ating devotion o kaya naman po itag ang ating mga kaibigan. Magandang umaga po muli. Ito po si Deaconess Abby na nagsasabing kapag si Jesus ay kasama, buhay nating masaya at puno ng pag-asa. Kita-kits po tayo sa Thursday. God bless po.